Mamatay tao! Nilason mo ang lolo mo para sa pera. Ang bulyaw ni Clarissa ay parang lason na humahagupit sa pagkatao ng 8 taong gulang na si Isabel, habang duguan ang maliliit na kamay ng bata sa paghahalo ng mainit na gamot. Ang sarili niyang ama ay nakatayo lang sa gilid, duwag at tikom ang bibig. Ito ang kwento ng isang anghel na tinapakan ng mga demonyo, ngunit may kaluluwa ng isang reynang marunong lumaban. Sino ang tunay na may-ari ng trono sa gitna ng mga traidor? Anong karapatan mong gamitin ang kusina ko, ha? Anong niluluto mong lason dyan? Demonita ka? Ang boses na yon, matalas at puno ng pagkasuklam, ay tila isang malamig na patalim na humiwa sa katahimikan ng malawak na kusina. Doon, sa harap ng nagbabagang kalan, nakatayo ang isang munting katawan. Si Maria Isabel, 8 taong gulang, ay maingat na hinahalo ang isang maitim at mabangong likido sa loob ng isang lumang palayok. Ang init mula sa apoy o sapoy ay namumula sa kanyang mukha at ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang buong atensyon ay nasa sandok na kahoy sa paraan ng pag-ikot nito sa pag-aalaga na hindi masunog ang pinakakaingatang halamang gamot para sa kanyang lolo Ignacio. Ang mga daliri niya, may mga bakas ng paso mula sa mga nakaraang araw, ay mahigpit na nakahawak sa hawakan. Ito ang kanyang tanging pag-asa. Bigla, isang malakas na tulak mula sa kamay ni Doña Clarissa ang nagpatapon sa lahat. Ang palayok na luwad ay bumagsak sa sahig na gawa sa marmol, nabasag sa maraming piraso. Umusok ang mainit na gamot kasabay ng pagkalat ng mapait na amoy ng nasayang na pagod. Bago pa man makaiwas si Isabel, isang kamay ang dumapo ng buong lakas sa kanyang pisngi. Ang puwersa ng sampal ay nagpatabingi sa kanyang ulo at nagdulot ng isang matinding kirot na gumapang sa kanyang buong katawan. Namanhid ang kanyang mga daliri. Hindi niya naramdaman ang pagbitaw sa sandok na kahoy na gumawa ng mahinang kalansing nang bumagsak. Tila may bumara sa kanyang lalamunan, isang buhol na hindi niya malunok. Ang pamilyar na kusina, na dati lugar ng mga masasayang alaala kasama ang kanyang ina, ay biglang naging isang dayuhang lugar, malamig at mapanganib. Tingnan ninyo! Ang sigaw ni Clarissa ay umalingaw-ngaw, nakatuon sa mga kasambahay na natigilan sa kanilang mga ginagawa. Ang kanyang magandang mukha ay nababalutan ng isang kunwaring pag-aalala. Ang batang ito, balak niyang lasunin ang sarili niyang lolo para makuha ang mana. Mamamatay tao ang batang ito. Isa-isang lumabas ang mga katulong. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Walang sino man ang lumapit. Tanging mga bulungan ang maririnig, mga salitang parang bubuyog na umiikot sa tainga ni Isabel. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa pasilyo. Anong nangyayari dito, Clarissa? Dumating si Marco Yu, ang ama ni Isabel. Ang puso ng bata ay pansamantalang nagkaroon ng kislap ng pag-asa. Si Papa. Ipagtatanggol siya ni Papa. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang nakita ni Isabel sa mukha ng kanyang ama ay hindi awa, kundi pagkadismaya at takot. Tiningnan ni Marco ang basag na palayok, ang umiiyak na si Clarissa, at ang anak niyang nakatayo sa gitna ng lahat, hawak ang namumulang pisngi. Marco, mahal, tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Humikbi si Clarissa, yumakap sa braso ng asawa. She tried to poison Papa. Nakita ko, Marco. Nakita ko mismo. Sa halip na tanungin kung ano ang totoo, sa halip na salubungin ang tingin ng sariling anak, si Marco ay bumuntong hininga. Isang malalim at mabigat na hininga ng isang taong matagal nang sumuko. Lumapit siya kay Isabel, hindi para alalayan, kundi para magbigay ng hatol. Isabel, mahina ngunit madiin ang kanyang boses. Humingi ka ng tawad sa tita Clarissa mo now. Gumuho ang munting mundo ni Isabel. Ang sakit ng sampal ay wala-wala
Kumpara sa sakit ng mga salitang iyon, ang kanyang ama, ang dapat sana'y kanyang tagapagtanggol, ay pinipili ang kasinungalingan. Sa utos ni Marco, maraan siyang lumuhod sa malamig na sahig. Ang mga piraso ng basag na palayok ay nasa paligid niya, matatalim na paalala ng kanyang kabiguan. Kahit may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, hindi ito pumatak. Sa halip, ang kanyang tingin ay naging kalmado, isang kakaibang katahimikan na hindi nababagay sa isang 8 taong gulang na bata. Habang nakaluhod, maingat niyang pinulot ang isang piraso ng basag na palayok, hindi para manakit, kundi para ilagay sa gilid upang walang makatapak. At sa kanyang isipan, isang tinig ang bumulong, isang tinig na matanda, marangal, at puno ng bigat ng 1,000 taon. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinagtaksulan ako ng sarili kong dugo. Hinawakan ni Clarissa ang baba ng bata. Itinaas ito ng marahas. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. "Good girl," bulong niya, sapat lang para marinig ni Isabel. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga katulong. "Linisin ninyo ang kalat na ito. At ikaw," binalik niya ang tingin sa bata na may ngiting demonyo. "Hindi ka nasisikatan ng araw sa bahay na ito." Ang parusa ni Isabel ay hindi sigaw o pananakit. Ito ay isang bagay na mas malalim at mas malamig, ang katahimikan. Matapos ang insidente sa kusina, tila naging isa siyang anino sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang mga kasambahay na dati palihim na nag-aabot sa kanya ng tinapay ay umiiwas na ng tingin. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Adrian, na laging naghahanap sa kanya para maglaro, ay pinagbawalan ng lumapit. Ang bawat sulok ng mansyon ay naging isang paalala na siya ay isang dayuhan, isang pagkakamaling kailangang itago. Ang kanyang silid-tulugan sa itaas ay pinalitan ng isang maliit na bodega sa likod bahay. Sa tabi ng hardin, amoy luma at alikabok ang hangin, at tanging isang maliit na bintanang may rehayas ang nagpapasok ng kaunting liwanag. Ngunit para kay Isabel, ang pag-iisa ay hindi isang parusa, kundi isang kanlungan. Dito, malayo sa mapanuring mga mata ni Clarissa, malaya siyang maging sino man siya o sino man ang dating siya. Gabi-gabi, sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, umuupo siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, at sa kanyang isipan, ang amoy ng alikabok ay nagiging amoy ng mga sinaunang aklat at insenso. Ang bodega ay nagiging isang malawak na bulwagan ng isang palasyo, at ang katahimikan ay napapalitan ng mga bulong ng mga konsehal na humihingi ng payo. Unti-unti, ang mga alaala ng reyna ay bumabalik, hindi bilang isang panaginip, kundi bilang mga piraso ng isang nabasag na salamin na muling binubuo. Naaalala niya ang mga halaman, ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga lihim na kapangyarihan. Naaalala niya ang mga mukha ng mga traidor, ang kanilang mga ngiti na may nakatagong lason. Isang gabi, isang kakaibang liwanag mula sa hardin ang pumukaw sa kanyang pansin. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo si Clarissa. Ang kanyang anyo ay balot ng dilim, ngunit ang kanyang puting bestida ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Hindi siya nag-iisa. May kausap siyang isang lalaking matangkad at nakasuot ng itim. Hindi maaninag ni Isabel ang mukha nito, ngunit ang paraan ng pag-abot ni Clarissa ng isang makapal na sobre ay nagsasabi ng lahat. Isang transaksyon, isang lihim. Biglang lumingon ang lalaki sa direksyon ng bodega. Kumaripas ng takbo ang puso ni Isabel. Mabilis siyang yumuko at nagtago sa ilalim ng bintana. Pinipigilan ang kanyang hininga. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Narinig niya ang mga yabag sa damuhan, papalapit. Pagkatapos, huminto ito sa tapat mismo ng kanyang bintana. Hindi siya makagalaw. Tanging ang imahe ng mga mata ng lalaki, malamig at walang emosyon kahit sa dilim,
ang nanatili sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, ang mga yabag ay muling lumayo. Nang maglakas loob siyang sumilip muli, wala na ang lalaki. Si Clarissa na lamang ang natira, nakatingin sa direksyon kung saan ito umalis. May isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngingiting hindi para sa isang mapagmahal na asawa o ina. Iyon ay ngiti ng isang ahas na kalalunok lang ng kanyang biktima. Hindi alam ni Isabel kung ano ang nasa sobre o kung sino ang lalaking iyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, may mas malalim na laro na nangyayari sa loob ng mansyon ng mga Yu. At si Clarissa ang reyna sa larong ito. Kinabukasan, habang nagwawalis ng mga tuyong dahon sa hardin, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Si Lola Ising ang pinakamatagal na katulong sa bahay, ang dati tagapag-alaga ng kanyang yumaong ina. May dala itong isang baso ng malamig na tubig. "Uminom ka muna, Hija," mahinang sabi ni Lola Ising. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Mainit ang araw. Tinanggap ni Isabel ang tubig. Habang umiinom, napansin ni Lola Ising ang paraan ng paghawak ng bata sa baso. Ang paraan ng pagtayo nito, tuwid at may dignidad, sa kabila ng maruming damit. Alam mo, Isabel, bulong ng matanda, tila may sariling mundo. Ang mga mata mo, ganyan-ganyan ang mga mata ng iyong ina kapag may mabigat siyang iniisip. Pero may iba pa. Isang bagay na mas luma, mas malalim. Hindi umimik si Isabel, ngunit tiningnan niya ng diretso ang matanda. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Lola Ising sa mga mata ng bata, hindi ang pighati ng isang biktima, kundi ang kalmadong pagmamasid ng isang pinuno. Isang tingin na tila nakikita ang kaluluwa sa likod ng mga mata. Biglang kinilabutan si Lola Ising. Iniiwas niya ang kanyang tingin at nagpaalam na babalik na sa loob. Habang papalayo, hindi niya maalis sa isip ang naramdaman. Ang batang iyon ay hindi isang ordinaryong bata. May anino sa mansyon ng mga Yu. Ngunit hindi ito si Isabel. Ang tunay na anino ay ang lihim na itinatago sa likod ng mga mata ng bata. Ang bawat halaman sa hardin ng mga Yu ay tila may sariling kwento. At para kay Isabel, siya ang kanilang tanging tagapakinig. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng mga gadget o nanonood ng telebisyon, si Isabel ay gumugugol ng oras sa pagdampi ng kanyang maliliit na daliri sa mga dahon at ugat. Ang kaalaman tungkol sa mga halamang gamot ay hindi niya pinag-aralan sa paaralan. Ito ay kusa na lamang lumilitaw sa kanyang gunita na parang isang awit na matagal nang kinalimon. Isang umaga, habang naglilinis ng mga tuyong dahon, narinig niya ang mahinang pag-ubo mula sa silid ni Don Ignacio sa unang palapag. Ang tunog ay tuyo, mabigat, at puno ng paghihirap. Mabilis siyang lumapit sa bintana ng silid ng lolo. Doon, nakita niya si Dr. Emilio Santos na naghahanda ng isang hiringgilya. "Doktor, kumusta po ang lolo ko?" Ang tanong ni Isabel na nagpatalon sa gulat sa doktor. Doktor, Emilio ay isang lalaking may malinis na anyo, ngunit ang kanyang mga mata ay laging tila may itinatagong pagmamadali. Tiningnan niya ang bata nang may halong pagtataka. "Anong ginagawa mo rito, Isabel? Hindi ba't bawal kang lumapit sa silid na ito?" "Gusto ko lang pong malaman kung anong gamot ang ibinibigay ninyo sa kanya," sagot ng bata. Ang kanyang tinig ay kalmado at puno ng awtoridad na hindi karaniwan sa kanyang edad. Ipinakita ng doktor ang isang bote ng gamot. Ang pangalan ay Banyaga. Ngunit nang tingnan ito ni Isabel ng maigi, tila may isang tabing na nahawi sa kanyang isipan. Nabasa niya ang mga sangkap sa kanyang gunita. Ang gamot na yon, kung ibibigay ng tuloy-tuloy sa isang taong may mahinang puso, ay magdudulot ng dahan-dahang pagkawala ng memorya at kalaunan, ay pagtigil ng pintig ng buhay. "Doktor," muling nagsalita si Isabel. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa mga mata ni Emilio.
Ang kombinasyon ng gamot na yan sa kanyang kasalukuyang kondisyon ay parang isang dahan-dahang pagpapatulog na walang gisingan. Alam niyo po ba ang inyong ginagawa? Nabitawan ni Dr. Emilio ang bulak na kanyang hawak. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Isang reaksyon na hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng bata. Sino ang batang ito? Paano niya nalaman ang mga bagay na tanging ang mga may sapat na kaalaman sa medisina lamang ang nakakaalam? Huwag kang magmamarunong bata. Ang pabulong na sagot ni Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ako ang doktor dito. Bumalik ka na sa bodega mo bago ka pa makita ni Clarissa. Tumalikod si Isabel, ngunit bago siya tuluyang lumayo, huminto siya at lumingon muli. Ang mga manggagamot na nagpapadala sa takot o sa pera ay hindi manggagamot. Sila ay mga mamamatay tao na may lisensya. Isipin ninyo po ang inyong konsensya, doktor. Habang papalayo si Isabel, naramdaman ni Dr. Emilio ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang ng bata sa damuhan ay tila isang mabigat na hatol sa kanyang pagkatao. Sa loob ng bodega, kinuha ni Isabel ang isang piraso ng uling at nagsimulang magsulat sa dingding. Hindi ito mga guhit ng isang bata, kundi mga formula ng mga sinaunang gamot na kaya sanang puksain ang lason sa katawan ng kanyang lolo. Ngunit paano niya ito maibibigay sa lolo kung ang bawat kilos niya ay binabantayan ng mga mata ni Clarissa? Ang gabi ay muling lumalim at kasabay nito ang pagbuo ng isang matapang na plano sa isipan ng munting reyna. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, nakatitig si Marco Yu sa isang lumang litrato na nakatago sa ilalim ng kanyang mga papeles. Ito ang larawan ni Maria Elena, ang kanyang unang asawa at ang tunay na pag-ibig ng kanyang buhay. Ang mga mata ni Elena sa litrato ay tila sumusunod sa bawat galaw niya, puno ng lambing ngunit may kasamang tila panunumbat. Sa bawat pagkakataon na tinitingnan niya ang kanyang anak na si Isabel, nakikita niya ang parehong ningning ng mga mata ni Elena at iyon ang nagdudulot sa kanya ng matinding takot at pangungulila. Marco, bakit gising ka pa? Masyado ka nang nagpapakapagod sa trabaho. Ang boses ni Clarissa ay pumasok sa silid bago pa man siya makita. Mabilis na itinago ni Marco ang litrato at hinarap ang kanyang asawa. Si Clarissa ay nakasuot ng isang mamahaling silk robe, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay may bakas ng pekeng pag-aalala. Lumapit siya kay Marco at hinawakan ang mga balikat nito. Ang kanyang mga daliri ay tila mga baging na dahan-dahang humihigpit. Iniisip mo na naman ba ang batang yon? Bulong ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay parang matamis na lason. Marco, kailangan mong maintindihan na ginagawa ko lang ito para sa ating lahat. Si Isabel ay hindi matatag ang isipan. Masyado siyang mapanganib para manatili sa loob ng mansyon habang mahina pa si Papa. Pero Clarissa, anak ko siya. Mahinang sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Masyado siyang bata para itapon sa bodega. Anak mo siya, oo. Pero huwag mong kakalimutan kung sino ang tumayo sa tabi mo noong nalulugi ang kumpanya ninyo. Madiing paalala ni Clarissa. Ang kanyang boses ay naging matigas. Ang pamilya ko ang nagligtas sa inyo. Utang na loob mo sa akin ang posisyon mo ngayon. Hahayaan mo bang masira ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa isang bata na baka may sumpa? Yumuko si Marco. Ang tanikala ng utang na loob ay mas mabigat pa sa anumang bakal na kadena. Alam niyang tama ang nararamdaman niyang pagmamahal sa anak. Ngunit ang takot na mawala ang lahat ng kanyang karangyaan at kapangyarihan ay mas nananaig. Pinili niyang manahimik, isang pananahimik na tila unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Samantala, sa labas ng mansyon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, si Isabel ay naglalakad sa madilim na pasilyo patungo sa bodega. Ngunit bago siya makarating doon,
Isang kamay ang humawak sa kanyang braso mula sa isang madilim na sulok. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga pandama ay laging handa sa anumang panganib. Isabel, ako ito. Bulong ni Lola Ising. Ang matandang babae ay hingal na hingal at tila may itinatago sa ilalim ng kanyang suot na apron. Lola Ising, bakit po kayo nandito? Tanong ni Isabel. May kailangan kang malaman tungkol sa iyong ina. Sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa awa. Hindi siya namatay dahil sa sakit lamang, Isabel. Si Maria Elena ay isang matapang na babae at may iniwan siyang mensahe para sa iyo. Dinala ni Lola Ising si Isabel sa isang lumang cabinet sa dulo ng kusina na bihirang gamitin. May isang lihim na puwang sa ilalim ng cabinet na tanging ang matanda lamang ang nakakaalam. Mula rito, kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa narra. Ang kahoy ay kupas na, ngunit mayroon itong amoy ng mga pinatuyong bulaklak ng sampagwita, ang paboritong pabango ng kanyang ina. Ito ang diary ng iyong ina. Bulong ni Lola Ising habang iniabot ang kahon kay Isabel. Itinago ko ito sa loob ng maraming taon dahil alam kong darating ang araw na magiging sapat na ang iyong lakas para basahin ang katotohanan. Huwag mong hahayaan na makita ito ni Clarissa dahil ito ang susi sa lahat ng dumi na itinatago niya. Nang hawakan ni Isabel ang kahon, naramdaman niya ang isang mainit na enerhiya na tila dumadaloy mula sa kahoy patungo sa kanyang mga palad. Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong koneksyon. Ngunit ngayon, ito ay mas personal. Ito ay koneksyon sa kanyang tunay na dugo. Sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay bago pa man siya maging biktima ng kalupitan ng mundong ito. Pabalik sa bodega, dahan-dahang binuksan ni Isabel ang kahon sa tulong ng isang maliit na kandila. Sa loob, naroon ang isang lumang kwaderno na may mga kupas na pahina. Ang unang pahina ay may sulat kamay na pamilyar sa kanyang puso. Para sa aking munting reyna, Maria Isabel, huwag kang matakot sa dilim dahil ikaw ang liwanag na hindi nila kayang patayin. Habang binabasa ni Isabel ang mga unang talata, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mga nakasulat doon ay hindi lamang mga simpleng alaala. Ito ay mga babala tungkol sa isang kasunduan na ginawa sa pagitan ng pamilya Yu at ng pamilya ni Clarissa. Isang kasunduang nabahiran ng dugo at panlilinlang. Isang tanong ang agad na pumasok sa isipan ni Isabel habang hinihipan ang apoy ng kandila. Sino ang tunay na traidor sa pamilya nito? At gaano kalayo ang kayang gawin ni Marco para lamang mapanatili ang kanyang lihim? Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Yu ay nagsisimula sa isang ritual na tila puno ng pagmamahal. Mula sa kanyang pwesto, sa labas ng bintana ng silid ni Don Ignacio, pinagmamasdan ni Maria Isabel si Clarissa. Ang madrasta ay nakaupo sa tabi ng kama ng matanda. Dahan-dahan hinahaplos ang kamay nito habang may suot na ngiting sadyang ginawa upang magmukhang isang anghel na tagapag-alaga. Lolo, kailangan ninyong inumin ito. Malaming nasabi ni Clarissa, ang kanyang boses ay parang himig ng isang uyayi. Para po ito sa inyong kalakasan. I want you to get better so we can all be a happy family again. Kinuha ni Clarissa ang isang maliit na baso ng tubig at isang puting tarjeta. Ngunit bago niya ito ibigay, may isang mabilis at maingat na galaw siyang ginawa. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang maliit na bote at nagpatak ng isang malinaw na likido sa baso. Ang bawat patak ay tila isang lason na dahan-dahang humahalo sa malinis na tubig. Hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng kaluluwa. Pinanood ni Isabel ang bawat galaw na yun. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na pilit niyang ikinukubli. Sa kanyang isipan, ang amoy ng likidong yon ay pamilyar. Isang uri ng katas mula sa ugat ng isang banyaga
at mapanganib na halaman na ginagamit noong unang panahon upang dahan-dahang patayin ang memorya ng isang tao. Nang makaalis na si Clarissa at ang mga katulong ay abala na sa ibang bahagi ng mansyon, dahan-dahang pumasok si Isabel sa silid. Ang hangin sa loob ay amoy gamot at tila may mabigat na enerhiya na nakabalot sa buong paligid. Nilapitan niya ang kanyang lolo Ignacio na ngayon ay mahimbing na natutulog. Ang mukha ay tila mas lalong pumutla at tumanda simula noong huli niya itong nakita ng malapitan. Lolo, bulong ni Isabel, hinawakan niya ang kulubot na kamay ng matanda. Narito na po ako. Hindi ko hahayaang saktan nila kayo. Mabilis niyang tiningnan ang mga bote ng gamot sa gilid ng kama. Kinuha niya ang bote na ginamit ni Clarissa kanina. Ang bote na dapat ay bitamina lamang. Binuksan niya ito at inamoy. Ang matapang at malansang amoy na humahalo sa bango ng kemikal ay nagkumpirma sa kanyang hinala. Hindi ito gamot. Ito ay isang dahan-dahang lason na unti-unting sisira sa isipan ni Don Ignacio hanggang sa hindi na nito makilala ang sariling firma o ang sariling pamilya. Habang maingat niyang sinusuri ang bote, narinig ni Isabel ang tunog ng mga sapatos na papalapit sa pintuan. Ang bawat yabag ng takong ni Clarissa sa makintab na sahig ay tila isang babala. Walang oras para lumabas sa bintana. Mabilis siyang lumingon sa paligid, naghahanap ng mapagtataguan. Ang tanging lugar na malapit ay sa likod ng mahabang kurtina na abot hanggang sahig. Pumasok si Clarissa sa silid. Ang kanyang mukha ay wala na ang ngiti kanina. Ngayon, ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng kasakiman. Lumapit siya sa mesa at tinignan ang mga gamot. Tila may napansin siyang kakaiba. Ang bote na kanina ay maayos na nakalagay ay bahagyang nakatabingi. Sino ang pumasok dito? Bulong ni Clarissa sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Nanatiling tahimik si Isabel sa likod ng kortina. Pinipigilan niya ang kanyang hininga. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa bote ng gamot na nakuha niya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga binti, ngunit pilit siyang nanatiling matatag. Ang bawat sandali ay tila isang habang buhay na paghihintay. Lumapit si Clarissa sa bintana, tinitingnan ang hardin sa labas. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng kurtina. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng anino sa sahig at nakita ni Clarissa ang dulo ng isang maliit na tsinelas na nakalabas ng bahagya. Isabel, ang tawag ni Clarissa. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malambing, ngunit may nakatagong panganib. Alam kong nandyan ka. Bata ka. Lumabas ka na bago ko patawagin ang iyong ama. Dahan-dahang lumapit si Clarissa sa kurtina. Ang kanyang kamay ay nakahanda ng hawiin ito. Ang puso ni Isabel ay tila sasabog na sa kaba. Kung mahuhuli siya rito, nahawak ang bote ng gamot, tapos na ang lahat. Mawawalan siya ng pagkakataon na iligtas ang kanyang lolo. Eksaktong bago pa mahawakan ni Clarissa ang kurtina, ang tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang bahagi ng silid ang nagpatigil sa kanya. Pumasok si Marco, ang ama ni Isabel. May dalang mga papeles. Clarissa, kailangan nating mag-usap tungkol sa dokumento ito. Sabi ni Marco, hindi napapansin ang tensyon sa silid. Lumingon si Clarissa sa kanyang asawa, pansamantalang nakalimutan ang tungkol sa kurtina. Ano yun, Marco? Masyado ka namang seryoso. Sa sandaling iyon, habang abala ang dalawa sa pag-uusap, mabilis na kumilos si Isabel. Sa kabila ng panganib, kailangang maitago niya ang bote o maibalik ito sa tamang lugar nang hindi napapansin. Ngunit nang ibababa na niya ang bote, aksidente itong tumama sa gilid ng mesa na lumikha ng isang mahinang tunog na tila isang huling hininga ng babala sa gitna ng katahimikan. Agad na huminto sa pagsasalita si Clarissa at muling tumingin sa direksyon ng kurtina. Sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil sa kanya. Ang bawat paghinga ni Adrian ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang maliit na dibdib. Sa
Sa loob ng marangyang silid na puno ng mga mamahaling laruan, ang bunsong anak ni Clarissa ay nakahiga. Ang muka ay kasing pula ng baga, at ang kanyang mga labi ay tuyot na tila lupang matagal nang hindi na dadaluyan ng ulan. Ang init na nanggagaling sa kanyang katawan ay mararamdaman kahit ilang hakbang pa ang layo mula sa kanyang kama. Si Maria Isabel ay nakatayo sa may pintuan, nakasilip sa pagitan ng maliit na awang. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat ungol ng kapatid. Si Adrian lamang ang tanging tao sa mansyong ito na tumatawag sa kanyang pangalan nang may kasamang ngiti. Si Adrian lamang ang hindi nakakakita sa kanya bilang isang sumpa o isang katulong, kundi bilang isang ate na handang magkwento ng mga alaman bago matulog. Mama, Ate Isabel, ang init po. Ang nanghihinang boses ni Adrian ay parang isang karayom na tumutusok sa pandama ni Isabel. Sa kabilang dako ng kama, nakatayo si Clarissa. Ngunit sa halip na pagkalinga ng isang ina, ang makikita sa kanyang mukha ay inis at pagkabalisa. Hawak niya ang kanyang cellphone, abala sa pag-text, habang ang thermometer sa ibabaw ng mesa ay nagpapakita ng isang mapanganib na numero. Hindi niya hinahawakan ang kanyang anak. Tila natatakot siyang mahawa o baka madumihan ang kanyang mamahaling damit ng pawis ni Adrian. Tumahimik ka na, Adrian. Nagpapadala na ako ng gamot sa katulong. Ang malamig na sagot ni Clarissa. Huwag kang maingay. Baka magising ang lolo mo. Marami akong inaasikaso sa kumpanya. Hindi nakatiis si Isabel. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Bit-bit ang isang palanggana ng maligandang na tubig at isang malinis na bimpo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay walang tunog. Ngunit ang kanyang presensya ay agad na naramdaman ni Clarissa. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka! Ang pabulong na sigaw ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa anak ko. Baka ikaw pa ang nagdala ng malas at sakit sa kanya. Mataas po ang lagnat ng tita. Mahinahong sagot ni Isabel, hindi natitinag sa galit ng madrasta. Kailangang punasan ang kanyang katawan para bumaba ang init. Baka magkumbulsyon siya. Marunong ka pa sa akin? Akmang sasampalin muli ni Clarissa si Isabel, ngunit tumigil siya nang makita ang matapang at malamig na tingin ng bata. Mayroon sa mga mata ni Isabel na nagpapadama kay Clarissa ng isang kakaibang kilabot, isang awtoridad na hindi dapat taglay ng isang 8 taong gulang. Ibinaba ni Clarissa ang kanyang kamay at nag-iwas ng tingin. Gawin mo ang gusto mo, pero oras na may mangyaring masama sa kanya, isusumpa ko. Itatapon kita sa lugar na hindi mo na malalaman ang daan pabalik. Lumabas si Clarissa ng silid, iniwan ang 2 bata. Mabilis na lumapit si Isabel sa kapatid. Inilubog niya ang bimpo sa tubig at tigaan ito ng maigi. Dahan-dahan niyang ipinatong ang malamig na tela sa noo ni Adrian. Ang bawat haplos ni Isabel ay puno ng pagmamahal. Isang tahimik na panalangin na sana ay nalipat sa kanya ang sakit ng kapatid. Ate, nandito ka. Bulong ni Adrian. Dahan-dahang inilinap ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nagawa pa niyang abutin ang kamay ni Isabel. Nandito si Ate Adrian. Hindi kita iiwan, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigil na luha. Kinuha ni Adrian ang isang maliit na robot na gawa sa plastic mula sa ilalim ng kanyang ulo. Ito ang paborito niyang laruan. Inilagay niya ito sa palad ni Isabel. Sa'yo na ito, ate, para hindi ka na malungkot sa bodega. Protektahan ang Adrian. Ang maliit na kilos na yun ay nagpagluho sa pader na itinayo ni Isabel sa kanyang puso. Ang pagiging reyna niya sa nakaraan ay walang halaga kumpara sa dalisay na pagmamahal ng isang kapatid. Nagayakap siya nang mahigpit sa laruan. Ang kanyang mga daliri ay nabaon sa plastic. Sa sandaling iyon, hindi siya ang reyna ng malamig na puso. Siya ay isang kapatid na handang makipaglaban sa kalagayan para sa kanyang mahal.
mga maliliit na pantal na kulay ube na nagsisimulang lumitaw. Isang senyales na hindi lamang simpleng lagnat ang dumapo sa bata. Ito ay isang reaksyon sa isang kemikal. Narinig ni Isabel ang boses ni Clarissa mula sa labas. Kausap muli ang misteryosong lalaki sa telepono. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatawag ng ospital. Kapag dinala ko siya doon, malalaman nila ang tungkol sa mga gamot na iniimbak natin sa bodega. Hahayaan ko lang siyang gumaling dito. Mas mahalaga ang transaksyon natin sa Eupharma kaysa sa lagnat na yan. Ang mga salitang yon ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Isabel. Ang sariling ina ni Adrian ay handang isakripisyo ang buhay ng sariling anak para lamang itago ang kanyang mga dumi. Ang lason ni Clarissa ay hindi lamang para kay Don Ignacio. Ito ay kumakalat na rin sa sarili niyang dugo. Habang tinitingnan ni Isabel ang nanghihinang si Adrian, isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Ang mga pantal sa leeg ng bata ay unti-unting lumalaki at ang bawat paghinga nito ay nagiging mas mababaw. Tila isang kandilang paubos na ang mitya sa gitna ng malakas na hangin. Ang umaga sa mansyon ng mga Yu ay binasag ng isang matinis at mapait na sigaw na nagmula sa silid ni Clarissa. Ang tunog ng pagbagsak ng isang kahoy na lalagyan sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na sinundan ng mga yabag ng mga katulong na nagmamadaling alamin ang nangyari. Sa gitna ng silid, nakatayo si Clarissa. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nawawala ito, ang kwintas ni Mama, ang tanging alaala na iniwan ng lola nina, Isabel at Adrian. Ang boses ni Clarissa ay puno ng hinagpis, isang pag-arte na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Mabilis na dumating si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari, Clarissa? Anong nawawala? Ang Emerald de Heredia, Marco. Ang kwintas na balak nating ibigay kay Adrian sa kanyang kaarawan bilang pamana ng iyong ina. Humihikbi si Clarissa. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa kunwaring iyak. Iniwan ko lang ito sa ibabaw ng mesa kanina bago ako pumunta sa banyo. Pagbalik ko, wala na ang kahon. Ang bawat salita ni Clarissa ay parang mga mitya na nagpaliyab sa galit ni Marco. Ang kwintas na yon ay hindi lamang basta alahas. Ito ay simbolo ng karangalan ng pamilya, Yu. Lumingon si Clarissa sa mga katulong na nakayuko ang mga ulo. Sino ang pumasok sa silid na ito? Sabihin ninyo ang totoo. Isang katulong na halatang tinakot na ni Clarissa bago pa man magsimula ang palabas, ang dahan-dahang nagtaas ng kanyang nanginginig na kamay. Nakita ko po si Isabel na lumabas dito kaninang madaling araw, ma'am. May dala po siyang nakabalot sa kanyang apron. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marco. Hindi magagawa ni Isabel iyon. Bakit niya nanakawin ang pag-aari ng sarili niyang lola? Marco, huwag kang magbulag-bulagan. Ang sigaw ni Clarissa ay parang isang hagupit. Naghihiganti ang batang iyon dahil pinalipat natin siya sa bodega. Masyado siyang mapangtanim ng galit. Ngayon, pati ang dangal ng pamilya mo ay ninanakaw na niya. Sa utos ni Clarissa, ang buong pamilya at ang mga katulong ay nagmartsa patungo sa bodega sa dulo ng hardin. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ni Isabel. Naabutan nila ang bata na nakaupo sa kanyang manipis na kutsyon, nagbabasa ng lumang kwaderno ng kanyang ina sa ilalim ng malamig na liwanag ng umaga. Tumayo ka, Isabel. Ang boses ni Marco ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Ibigay mo sa akin ang kwintas ng iyong lola. Tumingin si Isabel sa kanyang ama. Walang takot sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na lungkot. Wala po sa akin ang kwintas, Papa. Hindi ko po kinuha ang hindi sa akin. Huwag kang magsinungaling. Hinawi ni Clarissa ang bata.
at nagsimulang maghalughog sa loob ng maliit na bodega. Itinapon niya ang mga gamit ni Isabel, pinunit ang mga lumang papel, at sa huli, dahan-dahan niyang itinaas ang manipis na una ng bata. Isang kislap ng berde at ginto ang sumilaw sa lahat. Doon, sa gitna ng alikabok at kahirapan ng bodega, nakahiga ang Emerald de Heredia. Ang kagandahan ng alahas ay tila isang malupit na biro sa gitna ng dumi ng paligid. Ang katahimikan na bumalot sa bodega ay mas mabigat pa sa anumang salita. Tumingin si Marcos sa kwintas pagkatapos ay sa kanyang anak. Ang sakit ng pagkanulo ay malinaw na nakasulat sa kanyang mukha. "Bakit, Isabel? Bakit mo ito ginawa sa akin?" Hindi sumagot si Isabel. Alam niya na kahit anong sabihin niya, ang bitag ay nakasara na. Tumingin siya kay Clarissa na ngayon ay may nakakalokong nangiti sa likod ng kanyang mga palad. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ng reyna sa loob ni Isabel ay naramdaman ang pamilyar na hapdi ng isang maling paratang. Dahil sa ginawa mo, wala ka ng karapatan na manatili sa pamilyang ito. Ang malamig na hatol ni Marco. Mula ngayon, hindi mo na kailanman matatapakan ang loob ng mansyon. Dito ka na lang, kasama ang dumi na pinili mo. Isinara ni Marco ang pinto ng bodega nang may matinding puwersa at narinig ni Isabel ang pag-ikot ng susi mula sa labas. Naiwan ang bata sa dilim, yakap ang lumang kwaderno ng kanyang ina. Ang tanging tunog na maririnig ay ang sarili niyang paghinga at ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong ng bodega, na tila nakikiramay sa isang prinsesang nawalan ng kaharian sa loob ng sarili niyang tahanan. Ngunit sa gitna ng dilim, ang mga mata ni Isabel ay nagniningning. Hindi siya iiyak. Ang bawat luhang pinipigil niya ay nagiging lason na magpapatibay sa kanyang hangarin. Alam niya na ang kwintas ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Ang gabi sa bodega ay kasing dilim ng isang libingan at ang tanging nagpapaalala kay Maria Isabel na siya ay humihinga pa ay ang bawat mabigat na tibok ng kanyang puso. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa yero ay naghahatid ng isang malungkot na himig, tila mga luhang hindi kayang ilabas ng bata. Ang lamig na nanggagaling sa sementong sahig ay gumagapang sa kanyang manipis na damit, yakap ang kanyang mga tuhod habang nakasandal sa mga lumang kahon ng kumpanya. Naramdaman ni Isabel ang hapdi sa kanyang mga braso, mga galos, mula sa marahas na paghalughog ni Clarissa kanina. Ngunit ang mas masakit ay ang imahe ng kanyang ama, ang lalaking dapat ay kanyang sandigan, na tumalikod sa kanya ng walang pag-alinlangan. Ang bawat hakbang ni Marco palayo sa bodega ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Sa paningin ng kanyang ama, siya ay isa ng magnanakaw, isang kahihiyan, isang batang wala ng puwang sa marangyang mansyon ng mga yu. Habang lumalalim ang gabi, ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na lamang dahil sa lamig. Nagsimulang mag-apoy ang kanyang noo. Ang lagnat na kanina pa nagbabantay ay tuluyan ng sumakop sa kanyang munting katawan. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, ang bodega ay tila nagbago ng anyo. Ang amoy ng alikabok ay napalitan ng amoy ng mamahaling insenso. Ang mga lumang kahon ay naging mga haligi ng ginto. "Hindi ka dapat umiyak, aking munting reyna." Isang tinig ang umalingaw sa kanyang isipan, malalim at puno ng awtoridad. Hindi ito tinig ng isang bata. Ito ang tinig ng kaluluwang nananahan sa loob niya, ang reynang nakasaksi na sa pagbagsak ng mga imperyo. Ang luha ay para sa mga mahihina, at ang mga tulad natin ay hindi kailanman naging mahina. Ang bawat hapdi ay isang paalala na ikaw ay buhay, at ang bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa iyong muling pagbangon. Sa gitna ng kanyang delirium, nagsimulang magsalita si Isabel. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, naglalabas ng mga salitang hindi Tagalog, hindi Ingles,
kundi isang wikang matagal nang kinalimutan ng kasaysayan. Ito ay isang dasal, isang sumpa, at isang panata. Ang kanyang tinig, kahit mahina dahil sa lagnat, ay may taglay na bigat na tila kayang yanigin ang mga pundasyon ng mansyong kinalalagyan niya. Mula sa malayo, sa kabilang panig ng pintuan ng bodega, nakatayo si Lola Ising. May dala siyang isang maliit na baso ng gatas at isang piraso ng pandesal, lihim na dinala para sa bata. Ngunit nang marinig niya ang kakaibang bulong ni Isabel mula sa loob, napatigil siya. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nanginig sa kanyang kamay. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit ang pakiramdam na ibinibigay nito ay tila nakaharap siya sa isang makapangyarihang pinuno na hindi dapat gambalain. "Patawarin mo kami, Isabel," bulong ni Lola Ising sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Patawarin mo ang iyong ama na nabulag ng takot. Patawarin mo kami na walang magawa kundi ang manood sa iyong paghihirap." Sa loob ng bodega, ang mga mata ni Isabel ay dahan-dahang bumukas. Ang dating kulay, kayumangging mga mata ay tila nagkaroon ng isang kakaibang kinang, isang gintong anino na sumasalamin sa liwanag ng kidlat mula sa labas. Ang kanyang lagnat ay hindi nagpahina sa kanya. Sa halip, tila ito ang apoy na tumunaw sa natitirang kahinaan ng kanyang pagkabata. Dahan-dahan siyang tumayo kahit nanginginig ang kanyang mga binti. Nilapitan niya ang pintuan ng bodega at idinampi ang kanyang palad sa malamig na kahoy. Sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyan ng pumanaw. Ang pag-ibig na inaasam niya mula sa kanyang ama ay pinalitan ng isang matigas na determinasyon. "Hindi na ako ang batang inyong kinakaawaan," bulong ni Isabel sa dilim. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng katiyakan. "Hindi na ako ang biktima ng inyong mga kasinungalingan." Mula sa gabing ito, ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay magiging lason na unti-unting sisira sa inyong mga palasyo. Eksaktong sa sandaling iyon, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon ng mga Yu. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay pansamantalang namatay, iniwan ang lahat sa kailaliman ng dilim, at sa gitna ng kadilimang yon, tanging ang mga mata ni Isabel ang nanatiling nagniningning, ang simula ng isang paghuhukom na walang sino man sa pamilya Yu ang handang harapin. Ngunit ang hindi alam ni Isabel, sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan ang nakaparada, tinitingnan ang bodega mula sa malayo. Isang pares ng mga mata ang nakamasid sa bawat galaw niya, naghihintay ng tamang sandali upang simulan ang susunod na bahagi ng isang planong mas malaki pa sa inaakala niya. Hayaan mo siyang mabulok sa bodega. Isang magnanakaw na tulad niya ay hindi karapat-dapat makatikim ng kahit isang butil ng kanin mula sa mesa ng pamilyang ito. Ang boses ni Clarissa ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo ng mansyon, malinaw na naririnig hanggang sa loob ng madilim at mainit na bodega. Ang bawat salita ay puno ng paghamak. Tila itinuturing na basura ang sariling anak ng kanyang asawa. Sa labas, ang araw ay matirik na, nagpapadala ng singaw na nagpapabigat sa bawat paghinga ni Maria Isabel. Sa loob ng bodega, ang bata ay hindi kumikibo. Ang kanyang lagnat ay lumipas na. Iniwan ang kanyang katawan na bahagyang nanghihina, ngunit ang kanyang isipan ay mas matalas pa sa anumang espada. Sa kanyang harap, nakalatag ang mga dahon ng makabuhay, mga ugat ng luya, at mga talulot ng isang banyaga, ngunit pamilyar na halaman na nakuha niya sa isang nakatagong sulok ng hardin. Gamit ang isang piraso ng matulis na bato, dahan-dahan niyang dinidikdik ang mga ito sa loob ng isang basag na mangkok. Ang bawat pag-ikot ng kanyang kamay ay tila isang ritual. Ang bawat katas na lumalabas mula sa mga halaman ay nagdadala ng amoy ng lupa at buhay. Isang amoy na tila nagpapagising sa kanyang natutulog na kapangyarihan. Habang ginagawa niya ito, ang kanyang puso ay puno ng isang tanong.
na patuloy na bumubulong. Hanggang kailan mo titiisin ang kadilimang ito? O munting reyna, kailan mo babawiin ang tronong sadyang para sa'yo? Nang sumapit ang madaling araw, nang ang buong mansyon ay balot pa ng katahimikan at ang mga bantay ay nahihimbing sa kanilang puyat, dahan-dahang kumilos si Isabel. Ang pag-ikot ng susi sa labas ay hindi na naging hadlang. Sa pamamagitan ng isang maliit na alambre na nakuha niya sa mga lumang gamit sa bodega, ang pinto ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang tunog. Tila isang anino, tinahak ni Isabel ang pasilyo patungo sa silid ng kanyang lolo Ignacio. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay kasinggaan ng isang nahulog na balahibo. Nang makapasok siya sa silid, ang tanging maririnig ay ang mabagal at hirap na paghinga ng matanda. Nilapitan ni Isabel ang kama. Ang mukha ni Don Ignacio ay tila isang tuyong dahon, puno ng kulubot at walang buhay. Lolo, bulong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay parang dampi ng hangin sa gabi. Uminom po kayo nito. Ito ang liwanag na pilit nilang pinapatay sa inyong katawan. Maingat niyang itinaas ang ulo ng matanda at ipinainom ang mapait at madilim na likidong ginawa niya mula sa bodega. Ang bawat patak na dumadaloy sa lalamunan ni Don Ignacio ay tila isang pangako ng pagbabalik. Hinintay ni Isabel ang bawat segundo, ang bawat tibok ng puso ng matanda na tila isang orasan sa gitna ng katahimikan. Ilang sandali pa, isang himala ang nangyari. Ang mga daliri ni Don Ignacio ay bahagyang gumalaw sa ibabaw ng kumot. Ang kanyang mga talukap ay dahan-dahang nanginig. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas. Ang mga mata na dati wala ng ningning ay tila nagkaroon ng isang kislap ng malay. Tumingin si Don Ignacio sa mukha ng kanyang apo. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang batang may mukha ni Elena, ngunit may mga matang puno ng kapangyarihan ng isang pinuno. Hindi siya nakapagsalita, ngunit ang paraan ng pagpiga niya sa maliit na kamay ni Isabel ay sapat na upang sabihin ang lahat. Lolo, huwag kayong matakot. Bulong muli ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya at determinasyon. Narito na ako. Ang inyong reyna ay nagbalik na para bawiin ang lahat. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay mabilis na nabasag nang marinig ni Isabel ang tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang bahagi ng silid. Ang anino ni Clarissa ay papasok na. May dalang bagong dosis ng lason na nakatago sa ilalim ng kanyang matamis na ngiti. Mabilis na bumitaw si Isabel at nagtago sa dilim ng malaking cabinet. Pinapanood ang kanyang madrasta na lumapit sa kama. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin habang pinagmamasdan ni Isabel ang mukha ng kanyang kaaway. Sapat na ba ang laso ng isang ahas para patayin ang isang reynang muling nabuhay mula sa abo? Ang silid-aklatan ng mansyon ng mga Yu ay tila isang kuwebang puno ng mga lihim at alikabok ng nakaraan. Sa gitna ng malawak na silid na ito, kung saan ang bawat aklat ay saksi sa yaman ng pamilya, nakaupo si Clarissa. Ang liwanag ng isang maliit na lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang mukha, na nagpapatingkad sa kanyang matatalas na anggulo at sa lamig ng kanyang mga mata. Sa harap niya ay nakaupo ang isang lalaking may suot na mamahaling terno, si Victor Lim. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, Clarissa. Ang boses ni Victor ay parang isang kalawangin na bakal na kinakalos sa sahig. Ang mga stock ng New Pharma ay dahan-dahan nang bumabagsak. Kung hindi natin pipirmahan ang transfer of rights sa lalong madaling panahon, wala na tayong makukuha kundi mga abo ng isang bumagsak na imperyo. Alam ko, Victor. Huwag mo akong madaliin, sagot ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Ang matandang yon ay mas matigas pa sa inaasahan ko. Kahit sa gitna ng kanyang pagkalito, tila may bahagi pa rin sa kanya na tumatanggi sa bawat dokumentong inilalapit ko at ang batang yon,
Si Isabel. Tila laging nakamasid ang kanyang mga mata kahit saan ako magpunta. Mula sa likod ng makapal at mabigat na kurtina, sa sulok ng silid, nakikinig si Maria Isabel. Ang kanyang bawat paghinga ay kontrolado. Ang kanyang katawan ay tila naging bahagi na ng mismong dingding. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalawa ay tila mga dagok na tumatama sa kanyang puso. Hindi lamang pala ang buhay ng kanyang lolo ang nakataya. Pati ang buong pagkatao at dangal ng pamilya Yu ay balak nilang sunugin para sa kanilang pansariling interes. Hayaan mo ang bata. Isang 8 taong gulang na magnanakaw? Sino ang maniniwala sa kanya? Pagtuya ni Victor, kasunod ang tunog ng kanyang pagbuga ng usok ng tabako. Ang mahalaga ay ang pirma ni Marco. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa laboratorio, maaari na nating simulan ang paggawa ng mga pekeng gamot sa ilalim ng pangalan ng New Pharma. Isang gabi lang, Clarissa, at magiging bilyonaryo na tayo. Naramdaman ni Isabel ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kasuklam-suklam na plano ni na Clarissa at Victor ay mas malalim pa sa inaakala niya. Hindi lamang sila mga magnanakaw. Sila ay mga mamamatay tao na handang magpakalat ng lason sa libu-libong tao gamit ang pangalan ng kanyang lolo. Ang petsa. Bulong ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay naging malamig at puno ng katiyakan. Sa darating na anibersaryo ng kumpanya, doon natin gagawin ang anunsyo. Sa harap ng lahat ng mga board members, pipirmahan ni Marco ang pagsuko ng kanyang mga karapatan dahil sa di umano'y lumalalang sakit ng kanyang ama. Dahan-dahang gumalaw si Isabel, pilit na inaalala ang bawat detalye ng usapan. Ngunit sa kanyang pag-atras, ang dulo ng kanyang maliit na paa ay sumagi sa isang lumang florera na nakapatong sa isang maliit na pedestal. Ang tunog ng pag-ugoy ng porselana sa ibabaw ng kahoy ay tila isang malakas na babala sa gitna ng katahimikan ng silid. Agad na huminto sa pagsasalita si Victor. Ang usok ng kanyang tabako ay tumigil sa hangin. May tao ba dyan? Ang kanyang boses ay naging matalas at puno ng panganib. Ang pusa marahil, sagot ni Clarissa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa direksyon ng kurtina. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila mga yabag ng isang mangangaso na papalapit sa kanyang biktima. Hindi makagalaw si Isabel. Alam niyang kung hahawiin ni Clarissa ang kurtina, tapos na ang lahat. Sa kanyang isipan, tinawag niya ang natitirang lakas ng reynang nananahan sa kanya. Ang bawat selula ng kanyang katawan ay nag-utos sa kanya na manatiling estatwa, na mawala sa paningin ng kalaban. Eksaktong bago pa mahawakan ni Clarissa ang tela ng kurtina, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang libro mula sa kabilang panig ng silid-aklatan ang nagpalingon sa kanila. Isang malaking aklat ang nahulog mula sa itaas na bahagi ng estante na lumikha ng isang malalim na tunog sa sahig. Sabi ko sa'yo, pusa lang yan. Iritadong sabi ni Victor habang bumabalik sa kanyang upuan. Tapusin na natin ito. Kailangan nating ihanda ang mga dokumento para sa anibersaryo. Nakahinga ng maluwag si Isabel, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng manatili doon. Sa pamamagitan ng isang maliit na awang sa kurtina, nakita niya ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng mesa, isang kontrata na may tatak ng New Pharma at ang pirma ni Victor Lim. Ito ang ebidensyang kailangan niya. Habang papalabas ng silid-aklatan, sa paraang parang isang anino, isang bagong determinasyon ang bumalot sa puso ni Isabel. Ang anibersaryo ng kumpanya ay sa susunod na linggo na. Ang orasan ay tumatakbo at ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo mula sa nasugatang dangal ng kanyang pamilya. Ngunit nang makarating siya sa pintuan ng kanyang bodega, isang madilim na anyo ang naghihintay sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ng taong yon, at ang puso ni Isabel ay tila tumigil sa pagtibok. Anong ginagawa mo sa labas ng ganitong oras?
Isabel, alam mo bang kamatayan ang nilalaro mo sa bawat hakbang na ginagawa mo sa mansyong ito? Ang tinig ni Dr. Emilio Santos ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa isang matinding takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang profesional na anyo. Nakatayo siya sa harap ng bodega. Ang anino niya ay humahaba sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang puting terno. Tila pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga daliri. Si Maria Isabel ay nanatiling kalmado. Ang kanyang maliit na anyo, na balot ng isang lumang kumot, ay tila isang estatwa ng kapayapaan sa gitna ng unos. Tiningnan niya ang doktor ng may lalim na tila ba binabasa ang bawat pahina ng kaluluwa nito. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Doktor, ang kamatayan ay hindi isang laro. Ang mahinahong sagot ni Isabel, ang boses ay kasing lamig ng simoy ng gabi. Ito ay isang hantungan na lahat tayo ay darating. Ngunit ang tanong ay kung paano tayo haharap sa hantungang iyon. Bilang isang taong nagligtas ng buhay o bilang isang kasabwat sa pagpatay. Tila isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Emilio. Umiwas siya ng tingin, hindi makayanan ng matapang na titig ng bata. Hindi mo naiintindihan, Isabel. Ang medisina ay tungkol sa mga datos, sa mga pagsusuri, sa mga napatunayang kemikal. Hindi ito tungkol sa mga bulong ng nakaraan o sa mga damo na pinupulot mo sa gilid ng daan. Dahan-dahang inilahad ni Isabel ang kanyang palad. Doon ay nakalagay ang ilang piraso ng tuyong ugat at isang maliit na bote ng madilim na likido. Ang siyensya ninyo ay bulag sa mga bagay na hindi nito kayang sukatin ng makina. Ngunit ang lason sa katawan ni Lolo Ignacio, iyon ay totoo. Nararamdaman ninyo ang panginginig ng inyong mga kamay sa tuwing itinutusok ninyo ang hiringgilya sa kanya, hindi ba? Dahil alam ng inyong puso ang hindi kayang aminin ng inyong isipan. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa hardin at ang malalayong huni ng mga insekto sa gabi. Ang dahan-dahang pag-agos ng hangin ay tila nagdadala ng bigat ng bawat salitang binitiwan ni Isabel. Sa loob ng isang lihim na silid sa laboratorio ng mansyon, dinala ni Emilio ang isang sample ng dugo ni Don Ignacio na palihim niyang kinuha kanina. Sa harap ng mga mikroskopyo at mga makinang naglalabas ng mga graph, ang doktor ay tila isang taong hinahatulan. Ang bawat segundo ng paghihintay sa resulta ay tila isang habang buhay na pagdurusa. Habang hinihintay ang resulta, binalikan niya ang mga sinabi ni Isabel, ang bawat halaman na binanggit ng bata, ang bawat sintomas na inilarawan nito, lahat ay tugma sa mga kakaibang reaksyon na nakikita niya kay Don Ignacio na hindi maipaliwanag ng kanyang mga aklat. Ang kanyang pagmamataas bilang isang doktor ay dahan-dahang gumuho, pinalitan ng isang matinding hiya. Biglila ang isa sa mga makina ay naglabas ng isang mahabang papel. Ang bawat guhit ng tinta sa papel na yon ay tila isang hatol. Dahan-dahang kinuha ni Emilio ang resulta. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga antas ng neurotoxin na hindi dapat naroroon sa katawan ng isang pasyente. Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang binubura ang koneksyon ng mga nerve cells, ang eksaktong inilarawan ni Isabel. Nabitawan ni Emilio ang papel. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandama. Napaupo siya sa kanyang silya, hawak ang kanyang ulo. Ang katotohanan ay naroon na sa kanyang harap, nakasulat sa itim at puti. Si Clarissa, ang babaeng lubos na pinagkatiwalaan ng pamilya ay tila unti-unting nagiging dahilan ng pagbagsak ng sarili niyang biyenan sa harap ng kanyang mga mata. Diyos ko, ano ang nagawa ko? Mahinang bulong ni Emilio sa dilim. Mabigat ang kanyang tinig sa pagsisisi. Sa labas ng laboratorio, nakatayo si Isabel sa ilalim ng bintana. Kahit hindi niya nasisilayan ang nangyayari sa loob, ramdam niya ang resulta ng pagsusuri.
Parang may katotohanang unti-unting lumilitaw. Ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng tagumpay, kundi ng isang malalim na lungkot para sa kanyang lolo at para sa taong ito na nabulag ng takot. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog nang makita ni Isabel ang isang anino na mabilis na naglalakad patungo sa opisina ni Marco. Ito ay si Victor Lim at may dala itong isang folder na pula. Ang folder na naglalaman ng huling hakbang sa kanilang pagsabog. Isang tanong ang nananatiling nakaukit sa isipan ni Isabel habang pinapanood niya ang papalayong anyo ni Victor. Sapat na ba ang paggising ng konsensya ng isang tao para pigilan ang kasamaang matagal nang itinanim at ngayon ay handa ng anihin? Pirbahan mo na ito, Marco. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang pamilyang ito. Ang boses ni Clarissa ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng silid-aklatan, ngunit may talim ito na tila humihiwa sa bawat hibla ng pagkatao ni Marco. Sa harap ng kanyang asawa, nakalatag ang makapal na dokumento ng transfer of rights ng U Pharma. Ang bawat pahina ng papel na yon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa legacy ng kanyang ama, si Don Ignacio. Ang panulat na hawak ni Marco ay nanginginig sa kanyang mga daliri. Ang bawat patak ng tinta na handang dumampi sa papel ay tila dugong dahan-dahang umaagos mula sa isang sugat na hindi gumagaling. Tumingin si Marco sa malayo, sa bintanang natatabunan ng madidilim na kurtina. Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ni Maria Elena, ang kanyang yumaong asawa. Naalala niya ang huling sulyap nito bago ito pumanaw, puno ng pag-asa at pagmamahal para sa kanilang anak na si Isabel. Ngayon, ang batang iyon ay nakakulong sa bodega, itinuturing na basura, habang siya ay narito, nakikipagkasundo sa dyablo sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumudurog sa kanyang puso, isang hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang yaman. Bakit kailangang ngayon na, Clarissa? Ang mahinang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Mahina pa si Papa. Hindi ba pwedeng maghintay tayo hanggang sa maging maayos ang kanyang isipan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clarissa habang dahan-dahan siyang lumalapit sa likuran ni Marco. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay tila mga baging na humihigpit ang kapit. Maghintay? Marco, wala na tayong oras. Ang mga utang mo sa kumpanya ng pamilya ko, ang mga maling desisyon na ginawa mo noong mamatay si Elena, akala mo ba ay nakalimutan ko na yon? Ako ang sumalo sa lahat ng dumi mo. Ako ang nagligtas sa iyo sa kahihiyan at sa kulungan. Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Clarissa ay isang paalala ng kanyang mga pagkakamali, isang kadena ng utang na loob na tila wala ng katapusan. Ang kanyang budhi ay sumisigaw, nagmamakaawa na huwag ituloy ang kataksilang ito. Ngunit ang takot na mawala ang lahat, ang kanyang pangalan, ang kanyang luksuryosong buhay at ang kanyang kalayaan ay mas lalong nananaig. Tumingin siya sa dokumento, sa puwang kung saan dapat naroon ang kanyang pirma. Ang puting papel ay tila naging isang malawak na disyerto kung saan balak niyang ilibing ang dangal ng mga yu. Kung hindi mo ito pipirbahan, bulong ni Clarissa sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay kasing init ng apoy ng impyerno. Ilalabas ko ang lahat ng dokumentong nagpapatunay na ikaw ang dahilan kung bakit tuluyang nalugi ang unang laboratorio ni Elena. Isipin mo ang iisipin ni Isabel kapag nalaman niyang ang kanyang bayaning ama ang pumatay sa mga pangarap ng kanyang ina. Isipin mo kung paano ka titingnan ng mundo, Marco. Nabitawan ni Marco ang panulat. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mesa ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nanginginig sa tindi ng kanyang dusa. Ang imahe ni Isabel
na nakaluhod sa bodega. Ang kanyang mga mata, na puno ng pait at kawalan ng malay sa katotohanan, ay tila isang multong humahabol sa kanya. Isa siyang ama, ngunit pinili niyang unahin ang sariling kaligtasan kaysa sa kapakanan ng sarili niyang dugo. Mabagal na muling hinawakan ni Marco ang panulat. Bawat sandali ng pag-aatubili ay parang napakahabang paghihirap. Nang idikit niya ang dulo nito sa papel, ang unang galaw ng kanyang pirma ay tila mabigat na pa siyang bumabakas sa kanyang konsensya. Unti-unting kumalat ang tinta, parang anino na sumasaklaw sa natitirang bahagi ng kanyang dangal. Sa bawat kurba ng kanyang pangalan, naramdaman ni Marco ang pagguho ng kanyang sariling pagkatao, ang paglaho ng huling alaala ni Elena, at ang tuluyang pagtalikod sa kanyang anak. Matapos ang huling guhit, binitawan ni Marco ang panulat ng tuluyan. Ang dokumento ay kinuha ni Clarissa ng may mabilis at ganid na galaw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Hindi na lumingon si Marco. Nanatili siyang nakatitig sa dilim. Ang kanyang puso ay tila naging isang tuyong dahon na tinangay ng malakas na hangin. Ang katahimikan sa silid ay mas lalong naging mabigat, puno ng pagsisisi na wala ng lunas. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Isang bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang budhi. Mababayaran ba ng lahat ng yaman sa mundo ang halaga ng kaluluwang itinapon sa gitna ng kasinungalingan? Ngunit sa labas ng mansyon, sa gitna ng madilim na gabi, isang bintana ang dahan-dahang bumukas. Si Isabel ay nakamasid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Nakita niya ang bawat galaw sa loob ng silid at sa kanyang puso. Alam niyang ang huling piraso ng kanyang pag-ibig sa kanyang ama ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng pagpirma sa papel na yon. Ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang lolo. Ito ay para sa katarungang matagal nang ninakaw sa kanya at sa kanyang ina. Ang hapagkainan ng pamilya Yu ay tila isang dambana ng karangyaan. Ngunit sa gabing ito, ang bawat ulam na nakahain ay tila nawalan ng lasa. Ang mahabang mesa na yari sa Nara ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier at ang bawat piraso ng pilak na kubyertos ay maingat na nakahanay. Ngunit sa likod ng kinang na ito, ang hangin ay mabigat at puno ng hindi masabing tensyon. Sa kabisera, nakaupo si Clarissa. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tagumpay. Bukas na ang ika-50 anibersaryo ng kumpanya, ang araw na pinakahihintay niya upang tuluyang hawakan ang korona ng Yu-Pharma. Sa kanyang tabi, si Marco ay parang isang estatwa ng buhay na patay. Nakatitig sa kanyang baso ng alak, ang mga mata ay malayo at walang buhay. Tila ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa dokumentong pinirmahan niya kamakailan. Sa kabilang dulo ng mesa, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, pinahintulutan ni Clarissa na makasama si Maria Isabel. Hindi ito dahil sa awa, kundi dahil nais ni Clarissa na makita ng bata ang kanyang tuluyang pagkatalo bago ang malaking araw. Si Isabel ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang maliliit na kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang lumang bestida ay isang malaking kaibahan sa marangyang paligid, ngunit ang kanyang tindig ay may taglay na dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Isang toast para sa kinabukasan ng Yu-Pharma. Ang boses ni Clarissa ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang tunog ng kanyang pagtaas ng baso ay tila isang huling hantungan ng katuwiran. Bukas, magsisimula ang isang bagong kabanata. Isang kabanata na wala ng mga hadlang, wala ng mga lihim, at tanging tagumpay na lamang. Ang bawat pagtama ng pilak na kubyertos sa porselanang pinggan ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Walang sumagot kay Clarissa. Si Marco ay uminom lamang ng kanyang alak sa isang mabilis na lagok habang ang mga katulong ay gumagalaw ng parang mga anino sa gilid ng silid. Biglang, sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Isabel. Ang kanyang boses ay mahina,
ngunit may lalim na tila ba nanggagaling sa kilaliman ng isang sinaunang kuta. Tita Clarissa, naniniwala po ba kayo sa mga multo? Natigilan si Clarissa sa pagsubo. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatingin sa dulo ng mesa. Anong klaseng tanong yan, Isabel? Masyado ka na talagang nasisiraan ng bait sa pananatili mo sa bodega. Sabi po kasi sa librong binabasa ko, patuloy ni Isabel, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Clarissa. Walang kurap, walang takot. Ang mga multo ay hindi laging nakasuot ng puti. Minsan, sila ay mga alaala na tumatangging mamatay. Minsan, sila ay mga katotohanang ibinaon sa lupa, ngunit pilit na humihinga para lamang makita ang hustisya. Nabitawan ni Marco ang kanyang tinidor. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandama. Isabel, tama na iyan, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Ngunit hindi huminto si Isabel. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang maliit na anyo ay tila lumaki sa paningin ng lahat. Ang liwanag ng chandelier ay tumama sa kanyang mga mata na nagbibigay ng isang gintong ningning na tila apoy na handang manunog. Ang anibersaryo bukas ay hindi lamang para sa kumpanya, hindi ba? Ang tanong ni Isabel, ang bawat salita ay maingat na binitiwan. Ito ay para sa pagdiriwang ng iyong pagkapanalo. Ngunit paano ka magdiriwang kung ang bawat hakbang mo sa entablado ay may kasamang boses ng mga taong pinatahimik mo? Tumayo rin si Clarissa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Lapastangan ka! Sino ka para magsalita ng ganyan sa akin sa loob ng pamamahay na ito? Nakalimutan mo na ba na isa ka lang magnanakaw na pinalaya sa mansyong ito? Lumapit si Isabel ng isang hakbang. Ang katahimikan sa silid ay mas lalong naging nakabibingi. Hindi po ako nakakalimot, tita. Lalo na ang tungkol sa aking ina. Lumapit pa ng husto si Isabel hanggang sa ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Clarissa. Sa isang mahinang bulong na tila isang sumpa ng kamatayan, binitiwan niya ang mga salitang nagpapatigil sa mundo ng kanyang madrasta. Alam ko kung ano ang ginawa mo kay ina. Alam ko ang tungkol sa lason, sa mga pekeng dokumento, at sa gabi, kung kailan mo siya hinayaang mamatay ng mag-isa. Ang mukha ni Clarissa ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng mesa upang hindi siya mabuwal. Sa kabilang banda, si Marco ay napaupo na lamang. Hawak ang kanyang ulo, tila isang taong nakarinig ng sarili niyang hatol. Bukas, tita, sa harap ng lahat, makikita mo kung paano bumabalik ang isang reyna mula sa hukay. Dagdag ni Isabel, bago siya tumalikod at dahan-dahang lumabas ng silid. Ang tunog ng pagbukas at pagsasara ng pinto ay tila isang huling babala. Naiwan sina Clarissa at Marco sa gitna ng malamig na hapagkainan, habang ang bawat anino sa silid ay tila nagiging mga mata ni Maria Elena na nakamasid sa kanila. Ang huling hapunan ay tapos na, at ang bawat isa sa kanila ay alam na ang bukas ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang paghuhukom na walang sinuman ang makakatakas. Ang malawak na bulwagan ng isang marangyang hotel ay tila isang dagat ng mga kumikinang na hiyas at mamahaling terno sa gabi ng ika-50 anibersaryo ng U-Pharma. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang bango ng mamahaling pabango ay humahalubilo sa amoy ng masasarap na putahe. Ngunit sa gitna ng musikang klasikal na tumutugtog ng mahina, may isang tensyong hindi maipaliwanag na bumabalot sa bawat panauhin. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Clarissa. Suot ang isang pulang bestida na tila kulay ng dugong dumanak sa kanyang mga ambisyon. Siya ay mukhang isang tunay na reyna. Sa kanyang tabi, si Marco ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang tuxedo
Tila pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hawak ni Clarissa ang mikropono. Ang kanyang ngiti ay sadyang ginawa upang magmukhang matagumpay at mapayapa. Isang karangalan ng makasama kayong lahat sa gabing ito. Ang boses ni Clarissa ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng tiwala sa sarili. Dahil sa lumalalang kalusugan ni Don Ignacio, napagkasunduan ng pamilya na ilipat na ang buong pamamahala ng Eupharma kay Victor Lim at sa akin. Ito ay para sa ikabubuti ng kumpanya at ng aming legacy. Na isang mahinang bulungan ang kumalat sa madla. Ang mga board members ay nagkatinginan, may mga pag-aalinlangan ngunit walang lakas na kumontra. Sa sandaling iyon, nang ilalabas na ni Clarissa ang panulat para sa formal na paglagda, ang dambuhalang pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ng pinto ay tila isang malakas na hudyat na nagpatahimik sa lahat. Mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw ang isang maliit na anyo. Si Maria Isabel, nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ay naglalakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng pulang alpombra ay may kasamang bigat na tila ba ang buong kasaysayan ng mga yu ay sumasabay sa kanya. Ang kanyang tindig ay hindi sa isang batang 8 taong gulang. Ito ay tindig ng isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Itigil ang lahat ng ito. Ang boses ni Isabel ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay kasing linaw ng kristal na tumatama sa sahig. Guard! Ilabas ang batang ito. Ang sigaw ni Clarissa. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa galit at kaba. Nasisiraan na siya ng bait. Huwag ninyong hayaang sirain niya ang anibersaryong ito. Ngunit walang sino man ang gumalaw. Ang mga mata ng madla ay nakatuon kay Isabel. Umakyat ang bata sa entablado at tumayo sa harap ni Clarissa. Inilabas niya ang isang maliit na bote ng gamot at ang lumang kwaderno ng kanyang ina. Ang legacy na sinasabi mo, Tita Clarissa, ay nabahiran ng lason, sabi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Ang gamot na ibinibigay ninyo kay Lolo ay hindi para sa kanyang paggaling. Ito ay para sa dahan-dahang pagpatay sa kanyang isipan. At ang mga dokumentong ito ang patunay ng inyong pagsasabuatan ni Victor Lim upang nakawin ang yaman ng pamilya Yu. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang sumabog sa bulwagan. Mabilis na lumapit si Dr. Emilio Santos sa entablado. Dala ang mga resulta ng pagsusuri sa dugo ni Don Ignacio. Totoo ang sinasabi ng bata. Ang pahayag ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pinilit nila akong manahimik, ngunit hindi na kayang tiisin ng aking konsensya ang katotohanan ito. Kasinungalingan lahat iyan, ang huling hirit ni Victor Lim, habang sinusubukang tumakas sa gilid ng entablado. Ngunit bago pa siya makalayo, ang mga pinto sa likod ng entablado ay bumukas muli. Ang bawat hininga sa loob ng bulwagan ay tila tumigil. Mula sa likod ng entablado, dahan-dahang lumabas si Don Ignacio. Hindi siya nakasakay sa wheelchair. Nakatayo siya ng matuwid gamit ang isang baston na may hawakang ginto. Ang kanyang mga mata ay muling nagniningning sa talino at awtoridad. Ang epekto ng gamot na ginawa ni Isabel sa bodega ay tuluyan ng nagtagumpay. Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan ay mas nakabibingi pa sa anumang pagsabog. Tumingin si Don Ignacio kay Clarissa, pagkatapos ay kay Victor, at sa huli ay kay Marco. Ang bawat sulyap niya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang mga pangarap. Akala ninyo ba ay tuluyan na ninyong napatay ang aking malay? Ang boses ni Don Ignacio ay malalim at nakapanginginig. Nakalimutan ninyo na ang dugo ng mga Yu ay hindi basta-basta sumusuko. At ang batang ito, itinuro niya si Isabel. Ang batang itinuring ninyong basura ay ang siyang nagligtas sa buhay ko at sa dangal ng kumpanyang ito. Nabitawan ni Clarissa ang mikropono. Ang tunog nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Napaluhod siya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot
habang nakikita ang mga pulis na dahan-dahang lumalapit sa entablado. Si Marco ay humagulgol sa yak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding hiya habang nakatingin sa kanyang ama at sa kanyang anak. Tumingin si Isabel sa kanyang lolo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng isang batang sa wakas ay nakaramdam ng kaligtasan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang puso. Matapos ang lahat ng lason at panlilinlang, may puwang pa ba para sa pagpapatawad o ang mga sugat na naiwan ay masyadong malalim para tuluyang maghilom? Ang katahimikan sa mansyon ng mga Yu pagkatapos ng gabi ng anibersaryo ay hindi na malamig at nakakatakot. Ito ay isang katahimikang puno ng paghingi ng tawad at pagtanggap sa katotohanan. Ang bawat sulok ng bahay na dati saksi sa mga bulong ng pagsasabuatan ay tila nilinis ng isang malakas na ulan. Ang mga pulis ay tapos na sa kanilang imbestigasyon at ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Clarissa at Victor Lim ay ang huling himig ng katarungang narinig sa loob ng bulwagan. Sa sala ng mansyon, nakaupo si Marco Yu. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa tindi ng hiya. Ang bawat hakbang ng kanyang ama, si Don Ignacio, sa makintab na sahig ay tila isang hatol na hindi niya kayang takasan. Nang dahan-dahang pumasok si Maria Isabel sa silid, hindi man lang nagawa ni Marco na itaas ang kanyang paningin. Ang bigat ng kanyang mga maling desisyon, ang pagtalikod sa sariling dugo dahil sa takot at utang na loob, ay isang krus na habang buhay niyang papasanin. Papa, patawarin ninyo ako. Ang paos na tinig ni Marco ay halos hindi marinig. Sa gitna ng malawak na silid, naging duwag ako. Pinili kong maniwala sa kasinungalingan dahil natakot akong mawala ang lahat ng mayroon ako. Tumingin si Don Ignacio sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na may kasamang pagkadismaya. Hindi ang yaman ang nawala sa iyo, Marco. Ang nawala sa iyo ay ang tiwala ng iyong anak at ang dangal ng iyong pangalan. Ang yaman ay nababawi, ngunit ang sugat sa puso ng isang bata ay hindi basta-basta naghihilom. Lumapit si Isabel sa kanyang ama. Ang kanyang maliit na kamay ay marahang dumapos sa balikat ni Marco. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ng reyna sa loob niya ay tila dahan-dahang humihimlay, nagbibigay daan sa bata na matagal nang naghahanap ng yakap. Ngunit sa halip na yakap, ang naramdaman ni Isabel ay ang panginginig ng balikat ng kanyang ama sa bawat hikbi nito. Hindi ko na po kayo kinakamuhian, Papa. Ang mahinahong sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay walang pait. Ngunit ang tiwala ay parang isang florerang porselana. Kapag nabasag na, kahit anong galing ng pagkakadikit, ang mga lamat ay mananatili pa rin. Kailangan nating magsimula muli sa labas ng mansyong ito. Nagpasya si Don Ignacio na iwanan ang pamamahala ng kumpanya sa isang mapagkakatiwalaang board member hanggang sa maging handa na ang susunod na henerasyon. Para kay Isabel, ang trono ng U-Pharma ay hindi ang kanyang destinasyon. Ang tanging hiling niya ay ang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang lolo at ang kanyang kapatid na si Adrian. Dinala ni Isabel ang kanyang mga gamit mula sa bodega, ang lumang kwaderno ng kanyang ina at ang maliit na robot na laruan na ibinigay ni Adrian. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, hawak ang kamay ng kanyang lolo sa isang panig at ang kamay ni Adrian sa kabila. Huminto siya sa dulo ng hardin. Tiningnan niya ang bodega sa huling pagkakataon. Ang lugar na yon, na dati simbolo ng kanyang paghihirap, ay naging dambana ng kanyang muling pagsilang. Ate, saan tayo pupunta? Tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning muli sa kalusugan at pag-asa. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan maaari tayong tumakbo ng walang kinatatakutan, Adrian.
Sagot ni Isabel, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang lugar kung saan ang mga bulaklak ay hindi lason at ang bawat hapunan ay puno ng totoong pagmamahal. Sumakay sila sa sasakyan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid. Si Marco ay nanatili sa pintuan ng mansyon, nakamasid sa papalayong sasakyan, isang larawan ng pagsisisi at pag-asang balang araw ay muli siyang magiging karapat-dapat sa paningin ng kanyang anak. Ang kwento ng Maria Isabel na bata at mahina ay natapos na sa gabing iyon. Ang nagsimula ay ang kwento ng isang batang may puso ng isang reyna at isipan ng isang pantas. Isang batang handang harapin ang bukas, hindi gamit ang kapangyarihan ng ginto, kundi ang kapangyarihan ng isang kaluluwang na hanap na ang kanyang tunay na tahanan. Ang bawat sugat ay naging peklat ng karangalan, at sa bawat hakbang palayo sa mansyon, ang tunay na korona ni Isabel ay nagniningning sa kanyang pagkatao. Ang koronang gawa sa katotohanan, katarungan at pag-ibig. Lumipas ang 5 taon mula nang gumuho ang palasyo ng mga dusing at dumi sa mansyon ng mga Yu. Sa isang tahimik na bayan sa paanan ng bundok, kung saan ang hangin ay laging amoy damo at sariwang lupa, isang bagong tahanan ang itinayo. Hindi ito kasing laki ng dating mansyon, ngunit ang bawat bintana nito ay laging bukas para sa sikat ng araw, at ang bawat sulok ay puno ng tunog ng tawanan, isang bagay na hindi kailanman nabili ng salapi ni Clarissa. Si Maria Isabel, na ngayon ay 13 taong gulang na, ay nakatayo sa gitna ng kanyang sariling hardin. Ang kanyang tindig ay nananatiling tuwid at marangal. Ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay pinalitan na ng isang banayad na ningning. Hindi na siya ang batang nakakulong sa bodega. Siya na ang munting diwata ng kanilang bayan, ang batang may pambihirang kaalaman sa mga halamang gamot na nakapagpapagaling sa mga may sakit. Sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga, nakaupo si Don Ignacio sa isang tila tumba-tumbang gawa sa kawayan. Ang kanyang mukha ay puno na ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng kapayapaan. Pinapanood niya si Adrian, na ngayon ay isang masiglang binatilyo, habang masayang hinahabol ang kanilang aso sa malawak na damuhan. Ang bawat paghinga ng matanda ay tila isang pasasalamat sa langit para sa ikalawang pagkakataong ibinigay sa kanya. Isang puting sobre ang nakapatong sa mesa sa tabi ni Isabel. Ito ay galing kay Marco. Sa loob ng 5 taon, walang sawang nagpapadala ng liham ang kanyang ama mula sa malayo. Sa mga sulat na yon, ikinukwento ni Marco ang kanyang simpleng buhay bilang isang voluntaryo sa mga charity mission, ang kanyang pagtalikod sa luho, at ang kanyang araw-araw na pagsisisi. Dahan-dahang binasa ni Isabel ang huling bahagi ng liham. Hindi ko inaasahang mapatawad mo ako agad, Isabel. Sapat na sa akin na alam kong ligtas kayo at masaya. Ang bawat buhay na natutulungan ko rito ay alay ko sa iyo at sa iyong ina. Itinabi ni Isabel ang liham ng may banayad na ngiti. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari. Ito ay isang dahan-dahang paghilom, tulad ng paglaki ng isang halaman mula sa isang sugatang lupa. Hindi na niya dala ang pait ng nakaraan. Ang reynang nananahan sa kanyang kaluluwa ay tahimik na, dahil ang batang si Isabel ay nahanap na ang kanyang tunay na kaharian, ang kaharian ng kapayapaan. Isang malakas na hampas ng hangin ang nagpadala ng bango ng mga bulaklak ng sampagita sa paligid. Tumingala si Isabel sa langit, tila nakikita ang mukha ng kanyang ina sa gitna ng mapuputing ulap. Ang hustisya ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpiling maging mabuti sa kabila ng lahat ng kasamaan ng mundo. Ang Yu Pharma ay muling nakilala, hindi dahil sa kapangyarihan ni Victor Lim, kundi dahil sa mga gamot na gawa sa katotohanan at tunay na malasakit na inspirasyon ng kaalaman ni Isabel.
Ang bawat boteng lumalabas sa kanilang laboratorio ay may tatak ng isang munting korona, isang paalala na ang tunay na kagalingan ay nagsisimula sa puso. Habang papalubog ang araw, nagtipon ang maglolo at magkapatid sa harap ng hapagkainan. Walang chandelier, walang pilak na kubyertos, ngunit ang bawat subo ng pagkain ay may kasamang dalisay na pasasalamat. Ang kwento ng Maria Isabel na biktima ay tuluyan ng natapos, at ang kwento ng isang pamilyang naghilo mula sa sugat ng nakaraan ay siyang mananatiling buhay. Ang tunay na reyna ay hindi ang may suot na gintong korona, kundi ang may pusong marunong magpatawad, marunong lumaban para sa tama, at marunong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. At sa dulo ng lahat, ang liwanag ay laging mananaig sa dilim, hanggat may isang kaluluwang matapang na tumatayong saksi sa katotohanan.